Naisumite na sa opisina ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang rekomendasyon ng NBI na sampahan ng dalawang reklamo si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Matapos ang investigasyon, inihain na ng National Bureau of Investigation ang rekomendasyon nito sa Department of Justice na magsampa ng 3 counts ng grave threat at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ito sa pagbabanta umano ng ikalawang Pangulo sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, ipapile nila ang kaso. Anya, nagukat ito sa naging payag ni VP Sara sa isinagawang online press ko nito noong nakaraang taon. Ayon naman sa Department of Justice na isumite na ito sa opisina ng National Prosecution Service. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, dadaan pa ito sa masinsinang evaluation para matukoy kung sapat na ang ebidensya rito. At kung kompleto na, dito pa lang masisimulan ng DOJ ang preliminary investigation sa reklamo. Bagamat hindi naman natukoy ang pagkakakilanlan ng umano'y inutusan ni VP Sara, git ng NBI, matibay ang kanilang kaso dahil may sapat silang ebidensya laban kay VP Sara. Matatandaan na inimbitahan ng NBI ang pangalawang Pangulo kaugnay na naging payag nito sa Pangulo pero hindi ito dumalo dahil nasa ilalim anya ng DOJ ang NBI. Ayon kay Santiago, maaaring ipatawag naman ng DOJ si VP Sara o iba pang witnesses. Anya, nasa 12 taon na pagkakakulong ang parusa sa bawat count ng grave threat. Kasi kaya nagkaganon dahil it was committed through cyber. No? 12 years. Oo. Kasi pagka ito lang ang penalty, for example, pag gumamit ka ng through cyber mo ginawa 1 degree higher ang penalty. Ganun po ang batas natin. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers, yung mga ibang tao na para bang gusto na nilang mag-alsa. Nasa DOJ na anya ang desisyon kung parehong kaso ang maaaring isampa, isa lang dito o madismiss pareho. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.